kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang exacting and very demanding. Trabaho mo, o kailangan gumalaw para sa trabaho niya. And that was his way as well. Sa amin, doon kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid, at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila, at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, saan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka nang wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ay yung araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo, dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend or merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So let us pray that he learns
to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, ako may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, 80 ka naman na. So, kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo. Dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya. Dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100. No? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako